Dalawang salita. Dalawang salita lang ang nakasulat sa makapal na papel, pero parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Ara, paunawa ng demolisyon. Nanginginig ang kamay na hawak niya sa sulat. Malamig ang pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo, sa likod ng kanyang liig. Ang ingay ng abalang kalye ng Cubao sa labas ng kanyang maliit na patahian ay biglang nawala. Napalitan ito ng ugong sa loob ng kanyang tainga, isang ugong ng takot. Binasa niya ulit ang mga sumunod na linya, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ang nasabing lugar ay nakatakdang i-develop para sa isang bagong commercial building, binibigyan ang lahat ng residente ng 30 araw upang lisanin ang lugar. 30 araw. Parang isang sentensya ng kamatayan. Ang maliit na espasyong ito, ang Ara Stitches, ay hindi lang basta isang patahian. Ito ang kanyang buhay. Ang bawat sinulid, bawat tela, bawat karayom na nakatusok sa mga unan-unan ay saksi sa kanyang puyat at pagod. Ito ang bumuhay sa kanya at sa kanyang ina mula nang iwan sila ng kanyang ama. At ngayon, sa isang pirasong papel, lahat ay mawawala. Sa ilalim ng sulat, may pangalan ng kumpanya, De Villa Construction Corp. At sa ibabaw ng pangalan ng isang project head, isang pirma, malinis, matulis, at puno ng otoridad. Enger. Harvey De Villa. Isang pangalang wala namang kahulugan sa kanya. Isang estrangherong may kapangyarihang wasakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Kanina lang, bago dumating ang sulat na ito, puno pa ng pag-asa ang umaga ni Ara. Ang tunog ng kanyang makinang panahi ay musika sa kanyang pandinig. Kabisado na niya ang ritmo nito, ang mabilis na tapak sa pedal, ang sayaw ng karayom sa tela, ang banayad na ugong ng motor. 6:00 pa lang ng umaga pero gising na ang kanyang diwa. May 3 gown siyang kailangang tapusin para sa isang kliyente, at ang isa doon ay gawa sa mamahaling pinya silk, isang telang kapag nagkamali ka ng tahi ay katapusan na ng mundo mo. Napahinto siya saglit at marahang hinaplos ang malambot na tela. Ito na ang huling gown. Konting tiis na lang. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang batok at ang pangingimay ng kanyang mga daliri. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas sa dulo ng kanyang hintuturo, natusok na naman siya ng karayom. Normal na iyon. Sanay na siya. Ngunit ang pagod ay hindi maikakaila. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone para tingnan ang oras. 10:00 na. Ni hindi pa siya nag-aalmusal. Tumayo siya para mag-inat nang biglang tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Isang senyales na may pumasok. Isang lalaking matangkad, nakaputing polo na may itim na slacks, at amoy na amoy ang mamahaling pabango ang pumasok. May kausap ito sa cellphone, tila iritado at apurado. Yes, understand the deadline. Just tell them I'm on my way, sabi nito sa kausap, hindi man lang tumitingin sa dinaraanan. Sa isang kamay nito ay may hawak na paper cup ng kape. Otomatikong umiti si Ara. Good morning, sir. Welcome to Ara Stitches. Pero ang lalaki ay nagpatuloy sa paglakad habang nakatutok sa cellphone, dire-diretso sa kinaroroonan ng mesang pinaglalatagan niya ng pinyasil. Sir, sandali. Huli na ang lahat. Sa pag-iwas ng lalaki sa isang rolyo ng tela sa sahig, nawalan ito ng balanse. Ang paper cup sa kamay nito ay tumapon, at ang mainit, maitim na likido ay sumaboy, direkta sa pinakaimportanteng bahagi ng pinya silk gown. Napatigil ang mundo ni Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood niya ang dahan-dahan pagmansa ng kape sa kulay kremang tela. Ang puting polo ng lalaki ay namansahan din, pero wala siyang pakialam doon. Ang tanging nakikita niya ay ang gown. Ang gown na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang gown na pinagpuyatan niya ng 3 gabi. Ano ba, sigaw ni Ara, na hindi na napigilan ang sarili. Doon lang tila natauhan ang lalaki. Ibinaba nito ang cellphone. Shit! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Sir, alam niyo ba kung gaano kamahal itong telang to? Pinya silk to. Para sa kasal ng kliyente ko bukas. Nagsimulang manginig ang boses ni Ara, pinaghalong galit at pagnanais na umiyak. Tiningnan ng lalaki ang mansa at baka sa mukha nito ang pagkataranta. Okay. Calm down. Babayaran ko. Magkano ba yan? I'll pay for everything. Kumuha ito ng wallet sa bulsa.
Mas lalong uminit ang ulo ni Ara. Babayaran? Sir, hindi ito tungkol sa pera. Paano ko to i-explain sa kliyente ko? Bukas na ang kasal niya. Sa tingin mo ba makakahanap ako ng ganitong tela at matatahi ko to sa loob ng isang araw? Miss, I said I'm sorry. It was an accident. Isang aksidenteng nangyari dahil hindi kayo tumitingin sa dinadaanan ninyo, dinuro siya ni Ara. Kung hindi ang cellphone ninyo ang kausap ninyo, hindi sana ito mangyayari. Napabuntong hininga ang lalaki, tila sinusubukang kumalma. Sa kabila ng sitwasyon, napansin ni Ara ang itsura nito. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may itsura itong parang laging seryoso, pero kapag ngumiti ay siguradong nakakatunaw. Pero wala siyang panahon para doon. Look, Miss Ahi. Tiningnan nito ang maliit na karatula sa mesa. Ara. Kasalanan ko. Aaminin ko. Tell me what can do to fix this. Wala na. Wala ka nang magagawa, sagot ni Ara, habang sinusubukang punasan ang mansa gamit ang isang basahan, pero lalo lang itong kumalat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Huwag ngayon, Ara. Huwag kang iiyak sa harap niya. Katahimikan. Tanging ang mga tunog lang mula sa labas ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha ang lalaki ng isang calling card mula sa kanyang wallet at maingat itong ipinatong sa mesa, malayo sa basang bahagi. This is the card, mahinahon itong sabi. Tawagan mo ako. Sabihin mo kung magkano ang lahat ng danyos. Kahit yung bayad ng kliyente mo, ako na ang magbabayad. I'm really, really sorry. Hindi sumagot si Ara. Nakayuko lang siya, tinititigan ang nasirang tela. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki at ang mga yabag nito papalabas ng pinto. Nang tumunog muli ang kampana, doon lang siya nag-angat ng tingin. Wala na ito. Naiwan siyang mag-isa kasama ang amoy ng kape at ang pakiramdam ng kabiguan. Buong araw ay para siyang zombie. Tinawagan niya ang kliyente, nanginginig ang boses habang ipinapaliwanag ang nangyari. Sa kabutihang palad, naging maunawain ito, ngunit kailangan pa rin niyang isauli ang paunang bayad. Luging-lugi siya. Nang sumapit ang gabi, pagod na pagod siyang naupo sa isang sulok ng kanyang tahimik na patahian. Ang tanging ilaw na bukas ay ang maliit na lampara sa kanyang mesa. Doon, sa tabi ng kanyang makina, nakita niya ang calling card na iniwan ng lalaki. Kinuha niya ito. Malinis ang pagkakalimbag. Anger. Harvey De Villa. Project Head. De Villa Construction Corp. Harvey. Magandang pangalan. Naalala niya ang mukha nitong puno ng pagsisisi. Ang boses nitong mahinahon kahit na sinisigawan na niya. Sa kabila ng perwisyong idinulot nito, hindi niya maiwasang isipin na may sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito katulad ng ibang mayayaman na basta na lang tatalikuran ang kanilang pagkakamali. Nagsorry ito. Paulit-ulit. At handa itong magbayad. Isang maliit at hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Agad niya itong binura at pinagpag ang ulo. Ano ka ba, Ara? Sinira na nga niya ang araw mo, kikiligin ka pa? Itinabi niya ang calling card sa ilalim ng kanyang maliit na sewing kit sa tabi ng mga ekstrang sinulid. Bukas na niya iisipin kung tatawagan ba niya ito o hindi. Sa ngayon, ang kailangan niya ay pahinga. Matutulog siya at umaasang paggising niya, isa na lang itong masamang panaginip. Ngunit ang umagang dumating ay nagdala ng mas malaking bangungot. At ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kanyang munting mundo, hawak ang sulat na tila isang hatol, bumabalik ang lahat. Ang pangalang Harvey De Villa ay hindi na pangalan ng isang estranghero. Ito na ang pangalan ng kanyang pinakamasamang kaaway. Muling dumapo ang tingin ni Ara sa piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay lumampas na sa mga nakakatakot na salitang demolisyon at tilumisan at napunta sa pinakailalim na bahagi ng sulat kung saan nakasaad ang pangalan ng may-ari ng proyekto. Ang pangalan ng kumpanya, De Villa Construction Corp. Isang pamilyar na tunog. Nanlamig ang buo niyang katawan. Saan niya nga ba narinig iyon? Mabilis na tumakbo ang isip niya, pabalik sa gabing nagdaan. Ang calling card. Ang calling card na maingat niyang itinago. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang sewing kit. Naroon pa rin ito.
Kinuha niya ito at pinagtabi sa sulat ng demolisyon. Parehong pangalan ng kumpanya. At pagkatapos ang huling dago. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang pangalan sa ilalim ng pirma sa sulat, nakalimbag ng malinaw, tila nanunukso. Anger. Harvey de Villa. Nabitawan ni Ara ang calling card. Nahulog ito sa sahig ng walang tunog, pero sa pandinig niya ay kasing lakas ito ng isang kulog. Ang kaninang pagod at lungkot ay napalitan ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang kirot ng pagtataksil. Ang Harvey na nagsorry. Ang Harvey na mukhang sinsero. Ang Harvey na dahilan ng isang munting ngiti niya kagabi ay siya ring Harvey na pumirma sa katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya. Biglang nagbago ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagkataranta sa mukha nito kahapon, hindi na niya alam kung dahil ba sa natapong kape o dahil nakita nito kung sino ang mabibiktima ng kanilang proyekto. Ang pag-aalok nito ng bayad, hindi na niya alam kung iyon ba ay dahil sa kabaitan o para patahimikin siya bago pa man niya malaman ang katotohanan. Ang buong pagtatagpo nila ay hindi na isang aksidente. Para na itong isang eksena sa isang masamang pelikula. Isang tanong ang umalingaw sa kanyang isip, mas malakas pa sa ugong ng kanyang makinang panahi. Nagkataon lang ba ang lahat? O ang lalaking nagpatigil ng kanyang mundo kahapon ay bumalik ngayon para tuluyan na itong wasakin? May mga mukhang madaling makalimutan. At may mga mukhang, kahit anong pilit mong alisin sa isip mo, ay pabalik-balik na parang sirang plaka. Para kay Harvey de Villa, ang mukha ng babae sa patahian, ang mukha ni Ara, ay ang pangalawa. Buong araw sa opisina, habang nakikipag-usap sa mga kontraktor at sinusuri ang mga blueprint, ang imahe ng galit nitong mga mata ang nakikita niya. Ang paraan ng pagtaas ng kilay nito, ang pamumula ng pisngi nito dahil sa inis, at ang panginginig ng boses nito habang ipinagtatanggol ang nasirang gown. Sa lahat ng babaeng nakilala niya sa kanyang mundo, mga babaeng laging nakangiti, laging mahinahon, laging sumasang-ayon, si Ara ay isang bagyo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, iyon ang hinahanap-hanap niya. Harvey, are you even listening? Naputol ang kanyang pag-iisip. Nasa harap niya si Amy Tan, isa sa mga board member ng kumpanya, at ang ina niya, si Doña Elvira de Villa, na nakaupo sa tabi nito sa isang mamahaling restaurant sa New Manila. Napatingin si Harvey sa kanyang plato. Ang steak na nagkakahalaga ng 3,000 piso ay hindi pa niya nababawasan. Sorry, Mayes, Jim Tan. I was just thinking about the logistics for the Cubao project. Isang palusot. Isang magandang palusot, pero alam niyang hindi iyon nakalusot sa kanyang ina. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting kasing perpekto ng perlas sa kanyang liig, ngunit kasing lamig ng yelo. Ang anak ko, Harvey. Masyadong dedikado sa trabaho. Minsan, nakakalimutan na niya ang kanyang personal na buhay. Tumawa si Amy Tan. That's a good problem to have, Elvira. Pero tama ka. A man like Harvey needs a good partner. Speaking of which, kamusta na ang anak kong si Clarice? I heard she's back from her studies in Switzerland. Ito na naman. Ang banayad na pagtulak. Ang isable na pag-aareglo na ginagawa ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Si Clarice Tan. Maganda, matalino, galing sa isang pamilyang kasing yaman nila. Ang perpektong kandidata. Ang babaeng hindi mag-iisip na 10,000 piso para sa isang tela ay katapusan na ng mundo. She's doing well, I'm sure, magalang na sagot ni Harvey. Please send her my regards. Eva, don't you do it yourself? Iset natin kayo ng dinner. It's about time, suhestyon ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti. Of course, ma. I understand. Pero sa ilalim ng mesa, tahimik na kumuyom ang kanyang kamao. Nararamdaman niya ang mga pader na unti-unting lumalapit. Ang mga pader ng inaasahan, ng responsibilidad, ng isang mundong hindi niya matatakasan. Pag-uwi niya sa malaki at tahimik nilang bahay, dumiretso siya sa kanyang study. Ang amoy ng lumang libro at kahoy ang sumalubong sa kanya. Dito siya nagtatago kapag pakiramdam niya inasasakal na siya. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga file ng Cubao Commercial Development. Naroon ang digital na mapa ng lugar. Isang malawak na lupain na puno ng mga maliliit na bahay at tindahan.
Ang kanyang trabaho ay siguraduhing ang lahat ng gusaling iyon ay magiging patag na lupa sa lalong madaling panahon. Hindi niya iniisip ang mga taong nakatira doon. Para sa kanya, sila ay mga numero lang, mga pangalan sa isang listahan na kailangang i-relocate. Iyon ang turo sa kanya, trabaho lang. Walang personalan. Hinahanap ng kanyang daliri ang isang partikular na lot sa mapa, isang maliit na parisukat na minarkahan ng pula. Iyon ang isa sa mga pinakahuling hindi pa umaalis. Tiningnan niya ang pangalan ng may-ari. Santos, Almira. Hindi niya pinansin ang pangalan. Ang tiningnan niya ay ang lokasyon. Tila pamilyar ang kanto, pero hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Napabuntong hininga siya at isinara ang laptop. Ang sakit ng ulo niya ay nagsisimula na namang kumirot. Pumikit siya at muli ang mukha ni Ara ang lumitaw. Ang amoy ng kanyang patahian, isang halo ng sinulid at lumang tela, ay tila nanuot sa kanyang memorya. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata nito. Isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang munting mundo. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding hiya. Nagsorry siya. Nag-alok siya ng bayad. Pero sapat na ba iyon? Para sa isang tulad niya, ang perang inalok niya ay barya lang. Pero para kay Ara, ang nasira niyang gown ay ang buong kabuhayan nito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong nagmula sa puso at hindi sa utak. Hindi ito tungkol sa proyekto. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanya. Gusto niyang makita itong muli. Gusto niyang humingi ng tawad ng maayos. Gusto niyang makita itong umiti kahit isang beses lang. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nagmaneho siya papuntang Cubao. Dumaan siya sa isang flower shop at bumili ng isang maliit na bouquet ng baby's breath. Simple, hindi magarbo, na sa tingin niya ay babagay dito. Habang papalapit siya sa pamilyar na kalye, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang halo ng kaba at pag-asa. Paano kung hindi siya nito pansinin? Paano kung itaboy siya nito? O mas malala, paano kung tinanggap na nito ang alok niyang bayad at wala na itong pakialam sa kanya? Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad. Mula sa dulo ng kalye, tanaw na niya ang maliit na karatula, Ara Stitches. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit. Nakatayo ito sa labas ng pinto, nakatalikod sa kanya, tila may tinitingnan sa sahig. Mukha itong pagod. Ang balikat nito ay bahagyang nakayuko, tila may pasa na problema. Naramdaman niya ang isang pagnanais na alisin ang bigat na iyon. Ara, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Nagulat ito nang makita siya, pero ang gulat ay agad na palitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang mga mata nitong kahapon lang ay puno ng apoy ay ngayoy puno ng yelo. Hindi niya iyon pinansin. Mumiti siya, ang ngiting sanay niyang gamitin para makuha ang gusto niya. Itinaas niya ang bouquet. Hi. I know this won't fix anything, but I came here to properly apologize again. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi sa bulaklak. Ang mga mata nito ay parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Nagpatuloy si Harvey, medyo nailang sa pananahimik nito. I was jerk yesterday. Masyado akong abala at hindi ako nag-ingat. Gusto ko lang sanang bumawi. Kung papayag ka, gusto sana kitang imbitahang mag-dinner. Hindi na kailangan, putol nito sa kanya, ang boses ay walang emosyon. Hinawakan nito ang isang papel na kanina pa pala nito hawak. Isang papel na lukot na sa pagkakahawak. Walang sabi-sabing iniabot nito iyon sa kanya. Inabot niya ito, nagtataka. Binuklat niya ang papel. Nakita niya ang logo ng sarili niyang kumpanya. Nakita niya ang mga salitang kipaunawa ng demolisyon. At nakita niya ang sarili niyang pangalan at perma. Napaangat ang tingin niya, ang kanyang utak ay sinusubukang pagdugtungin ang lahat. Ito. Ang patahian na ito. Ang lot ni Santos, Almira. Siya. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na si Ara, ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanya. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik, Sir Harvey? Tanong nito, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Para siguraduhing aalis ako ng walang gulo. Nabitawan niya ang mga bulaklak. Ang mga puting talulot ng baby's breath ay kumalat sa maruming semento,
tila mga piraso ng kanyang nawasak na pag-asa. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng purong pagkabigla. Ang tanong ni Ara ay parang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa, winasak ang anumang natitirang katahimikan sa abalang kalye ng Cubao. Para kay Ara, ang bawat segundo ng pananahimik ni Harvey ay isang kumpirmasyon. Isang pag-amin sa kasalanan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagiging kampante, naging pagkalito, at ngayon ay purong pagkagulat. Ang mga mata nitong kanina lang ay puno ng isang uri ng pag-asa ay ngayon ng lalaki, tila hindi maintindihan ang nangyayari. Pero para kay Ara, isa lang itong magaling na pag-arte. Sumagot ka, mariin niyang sabi, ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Parte ba to ng plano ninyo? Magpanggap na mabait para makuha ang loob ko. Para hindi na ako magreklamo kapag dumating ang araw na to. Bawat salita ay parang sampal kay Harvey. Ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang babaeng nasa harap niya ang patahian ang proyekto ang pirma niya. Lahat ay nag-uugnay sa isang napakasamang konklusyon. Isang konklusyon na kahit siya ay hindi makapaniwala. Hindi, mabilis niyang sagot, ang boses ay halos desperado. Ara, hindi ko alam. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Hindi mo alam? Nakapirma ang pangalan mo dyan. Anger. Harvey De Villa, Project Head. Huwag mo akong gawing tanga. Pirma ko yan, pero... Pero ano, putol niya. Na pumipirma ka lang sa mga dokumentong hindi mo binabasa? Na nagpapatupad ka ng demolisyon sa isang lugar na hindi mo man lang alam kung ano ang itsura? Ganoon ka ba talaga kawalang pakialam sa mga taong natatapakan mo? Ang mga salita ni Ara ay tumama sa kanya ng mas masakit kaysa sa anumang pisikal na suntok. Dahil may katotohanan doon. Hindi niya tinitingnan ang mga pangalan. Hindi niya sinisiyasat ang bawat sulok ng mga lugar na kanilang dinidevelop. Para sa kanya, mga linya lang iyon sa isang mapa, mga numero sa isang spreadsheet. Ngayon lang, sa unang pagkakataon, ang isang numerong iyon ay nagkaroon ng mukha. Isang mukhang puno ng sakit at galit. Makinig ka sa akin, please, pakiusap ni Harvey, ibinaba ang tono ng kanyang boses. Project head ako ng proyektong iyan. Pero hindi ko alam na ang patahian mo na ikaw ay nandito. Maniwala ka sa akin, Ara. Nung pumunta ako rito kahapon, aksidente lang talaga ang lahat. At nung bumalik ako ngayon, bumalik ako para sa'yo. Para sa akin, muling tumawa si Ara, pero ngayon may halong luha na sa kanyang mga mata. Para sa akin o para sa proyekto mo? Napakagaling. Napakagaling mong umarte. Siguro nga, kaya ka naging head ng proyekto dahil magaling kang mambola ng tao. Hinawakan niya ang pinto ng kanyang patahian, handa nang pumasok at isara ito sa mukha ni Harvey. Gusto na niyang tapusin ang usapang ito. Masyado nang masakit. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya sa lalaking ito ay naging abo at ngayon ay tinatangay na ng hangin. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, isang kamay ang pumigil dito. Ang kamay ni Harvey. Sandali, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng otoridad na hindi pa niya narinig mula rito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Tumingin si Ara sa mga mata nito. Wala na ang pagkagulat. Wala na ang pagkalito. Ang nakikita niya ngayon ay isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Huminga ng malalim si Harvey. Hindi ko itatanggi na parte ako ng proyekto. Hindi ko rin itatanggi na kasalanan ko na hindi ko man lang sinuri kung sino-sino ang mga apektado. Trabaho ko iyon at nagpabaya ako. Pero ang isang bagay na hindi ko tatanggapin ay ang paratang na niloko kita. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nung natapunan ko ng kape ang gawa mo, ang tanging nasa isip ko ay kung gaano ako katanga. Nung umalis ako, ang tanging nasa isip ko ay kung paano ako makakabawi. At nung bumalik ako ngayon, ang tanging nasa isip ko ay sana mapatawad mo ako. Wala akong alam tungkol dito, Ara. Ngayon ko lang nalaman. Ang sinseridad sa boses nito ay parang tubig na unti-unting pumapatay sa apoy ng galit sa dibdib ni Ara. Naguguluhan siya. Gusto ng isang parte niya na maniwala. Ang parte na nakakita ng hiya sa mukha nito kahapon. Ang parte na napangiti nang makita ang calling card nito. Ngunit ang kabilang parte, ang parte na sanay ng maiwan, ang parte na natatakot magtiwala,
ay sumisigaw na isa itong patibong. Paano ako maniniwala sa'yo? Mahina niyang tanong, ang galit ay napalitan ng isang malungkot na pagdududa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Harvey. Dahil gagawin ko ang lahat para ayusin to, hindi ko maipapangako na mapapatigil ko ang buong proyekto. Malaki ito at matagal nang naplano. Pero hahanap ako ng paraan. Kakausapin ko ang board. Maghahanap tayo ng ibang pwesto para sa iyo. Tutulungan kitang ilipat ang lahat ng gamit mo. Hindi ko alam kung paano, pero gagawa ako ng paraan. Dahan-dahan itong binitiwan ang pinto at humakbang papalapit sa kanya. Nakita ni Ara ang mga bulaklak na nakakalat sa semento, at isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Sa isang iglap, kinuha ni Harvey ang kamay niya. Mainit ito, malaki, at marahan ang pagkakahawak nito sa nanginginig niyang mga daliri. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi kita pababayaan, Ara, bulong nito, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila nangungusap. Pangako. Ang salitang pangako ay isang salitang matagal nang kinatatakutan ni Ara. Ito ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang ama, bago ito hindi na kailanman bumalik. Ito ang salitang laging napapako, laging nag-iiwan ng sugat. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Harvey, sa higpit ng hawak nito, sa determinasyon sa mga mata nito, naramdaman niya ang isang bagay na iba. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para pagbigyan ang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing maniwala. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Napayuko siya, hindi kayang salubungin ang titig nito. Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Masyadong marami. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang katahimikang tila nagbibigay ng espasyo para huminga. Naramdaman ni Ara na hindi siya pinipilit, hindi minamadali. Hinihintay lang siya nito. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, handa nang sabihin na kailangan niya ng panahon para mag-isip, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng kanyang patahian. Ang paghinto nito ay biglaan at maihalong arogansya, na tila sinasabing pag-aari nito ang buong kalye. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida at malalaking itim na salamin ang lumabas. Ang bawat galaw nito ay kalkulado, mula sa paraan ng pagtayo hanggang sa paraan ng pag-aayos nito sa perpektong buhok. Kahit hindi ito magsalita, sumisigaw ang aura nito ng kapangyarihan at yaman. Agad naniga si Harvey sa kanyang tabi. Ma, gulat na tanong nito. Ang babae, ang ina pala ni Harvey, ay tinanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay matalas, sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi sa perpektong sapatos nito. Pagkatapos, ang tingin nito ay lumipat sa kamay ni Harvey na kanina lang ay nakahawak sa kamay ni Ara. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon nito, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Ara ang lamig na dala nito. Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Harvey, anak. I was looking for you. Hindi ka pumasok sa opisina kaya nag-alala ako. Ang boses nito ay kalmado at sopistikado, ngunit may diin sa bawat salita na nagpaparamdam kay Ara na hindi siya kabilang sa usapang ito, na isa lang siyang istorbo. Napatingin si Harvey mula sa kanyang ina pabalik kay Ara, ang mukha ay puno ng pag-aalala. At doon, sa pagitan ng dalawang Devilla, sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, naramdaman ni Ara ang bigat ng pangakong binitiwan ni Harvey. Isang pangako ngayon ay susubukin hindi lang ng isang demolisyon, kundi ng isang babaeng tila kayang magpatag ng anumang gusali, o sinumang tao, na humarang sa kanyang daan. Ang hangin sa paligid ni Ara ay biglang bumigat, tila ninakaw ng babaeng kalalabas lang ng makintab na sasakyan. Ang ingay ng mga jeep at tricycle sa kalye ay parang humina, napalitan ng malakas na kabog sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bawat hibla ng alikabok sa kanyang damit, ang gusot sa kanyang pantalon, ang gasgas sa kanyang mga tsinelas. Bigla, parang lumiit siya, naging isang hindi importanteng tuldok sa harap ng isang perpektong obra. Ma! Anong ginagawa ninyo rito? Ang boses ni Harvey ay puno ng pagkagulat, at sa pandinig ni Ara, may bahid din ito ng kaba. Si Doña Elvira de Villa ay dahan-dahang lumapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Ara. Isang tinging malamig, mapanuri. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang anak.
Sinusundan kita, Harvey. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Naturally, your mother would worry. Ang mga salita ay para kay Harvey, ngunit ang bigat ng mga ito ay naramdaman ni Ara. Ito, Nagsalita si Harvey at sa unang pagkakataon, narinig ni Ara itong mautal. Ma, this is Almira Santos. Ara, ito ang nanay ko, si Elvira de Villa. Tumango lang si Doña Elvira kay Ara, isang pagkilalang napakabilis at walang kabuhay-buhay, na para bang isa lang siyang poste na nadaanan. Pagkatapos ay bumalik ang atensyon nito kay Harvey. Halika na, umuwi na tayo. Marami tayong kailangang pag-usapan. Ngunit bago pa man makasagot si Harvey, ang mga mata ni Doña Elvira ay muling gumala. Tiningnan nito ang entrada ng patahian, ang lumang pintuan, ang medyo nag-umpisa ng magbakbak na pintura. Isang ngiti na sa tingin ni Ara ay mas mukhang isang iwi ang sumilay sa mga labi nito. So this is it, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may kagat. Dito ka pala nagpunta. Walang paalam, naglakad ito papasok ng patahian. Sumunod si Harvey na parang isang batang nahuling gumawa ng kasalanan, at si Ara, na walang magawa, ay sumunod na rin sa loob ng sarili niyang teritoryo. Sa loob, ang maliit na espasyo ay tila lalong sumikip sa presensya ni Doña Elvira. Ang amoy nito, isang mamahaling pabango na maihalong amoy ng leather mula sa kanyang bag, ay sumakop sa amoy ng sinulid at tela na kinalakihan ni Ara. It's cozy, sabi ni Doña Elvira, habang ang mga mata nito ay sinusuri ang bawat sulok. Ang mga rolyo ng tela na nakasalansan sa isang tabi, ang mga manikin na may mga aspiling nakatusok, ang makinang panahin ni Ara na may mga hibla ng sinulid na nakakalat. Hindi nito hinawakan ang anuman na para bang natatakot itong madumihan. You're very industrious, iha, sabi nito, nakatingin sa isang gown na hindi pa tapos. Ang salitang i-industrious ay tunog papuri, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, naramdaman ni Ara na ang ibig sabihin nito ay, kailangan mong magtrabaho ng husto dahil mahirap ka. Napayuko na lang si Ara. Salamat po. Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ma, ano ba talagang kailangan ninyo? Tanong ni Harvey, halatang hindi na komportable. Gusto mo ba ng tubig, ma? Alok nito, desperadong maghanap ng dahilan para mabago ang usapan. Oh, that would be lovely, anak. Thank you. Nang tumalikod si Harvey para kumuha ng tubig sa maliit na dispenser sa sulok, ang buong enerhiya sa silid ay nagbago. Humarap si Doña Elvira kay Ara, at ang peking ngiti nito ay nawala. Napalitan ito ng isang seryosong ekspresyon. Iha, panimula nito, ang boses ay mas bumaba at mas direkta. Alam kong mabait kang bata. Hindi nakasagot si Ara. Naghihintay lang siya. At nakikita ko kung gaano kakasipag. Itong lugar na to, maliit man, halatang mahalaga sa'yo. Tumingin ito sa paligid. Ang anak ko, si Harvey, may malaking kinabukasan. Ang proyektong itatayo dito ito ang magpapatibay ng pangalan niya sa industriya. Ito ang magiging legacy niya. Bawat salita ay dahan-dahan, tila isang laso na maingat na ipinapatak sa kanyang isipan. Huwag mo sanang hayaang masira ang kinabukasan ng anak ko, nagpatuloy si Elvira, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, dahil lang sa isang maliit na problema. Maliit na problema. Ang kanyang patahian. Ang kanyang buhay. Ang kanyang tahanan. Lahat ng iyon, sa mata ng babaeng ito, ay isang maliit na problema tilang na nakaharang sa daan ng anak nito. Bumalik si Harvey na may dalang isang basong tubig. Agad na bumalik ang matamis na ngiti sa mukha ni Doña Elvira, na para bang walang nangyari. Thank you, anak, sabi nito, kinuha ang baso. Alam mo, kailangan na nating umalis. Naghihintay sa atin ang mga tan para sa hapunan. Pinapakamusta ka nga pala ni Clarice. Ang pangalang Clarice ay parang isang karayom na tumusok sa tainga ni Ara. Uminom lang ng kaunti si Doña Elvira bago maingat na ibinaba ang baso. Well, we have to go. It was interesting to meet you, Almira. Naglakad na ito palabas ng pinto, hindi na naghihintay ng sagot. Sumunod si Harvey, pero lumingon muna ito kay Ara. Ang mukha nito ay puno ng paghingi ng tawad. Tatawagan kita, bulong nito, bago nagmamadaling sumunod sa ina. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kanyang patahian. Pakiramdam niya ay dinaanan siya ng isang buhawi.
Nang handa na siyang huminga ng maluwag, muling bumukas ang pinto. Si Doña Elvira ulit. Sumilip lang ito, ang katawan ay nasa labas pa rin. Oh, and one more thing, iha, sabi nito, ang boses ay puno ng isang nagkukunwaring pag-aalala, na parang isang ina na nagbibigay ng payo. Ngumiti ito ng matamis, isang ngiting nagpanginig sa buong katawan ni Ara. Mag-iingat ka kay Harvey. Masyado siyang mabait. Minsan, ayaw niyang makasakit ng damdamin. Huminga ito ng malalim, tila ibinibigay ang pinakamahalagang aral sa mundo. Kaya nangangako siya ng mga bagay na hindi niya kayang tuparin. At sa huling ngiting iyon, isinara nito ang pinto, iniwan si Ara na nakatulala. Ang pangako ni Harvey, ang tanging sinulid ng pag-asa na kanyang pinanghawakan, ay biglang naging marupok. Naramdaman niya ang laso na gumagapang sa kanyang sistema, ang laso ng pagdududa, na dinala ng isang babaeng kayang sirain ang lahat sa isang ngiti lang. Ang biyahe pa uwi mula sa Cubao ay isa sa mga pinakatahimik at pinakamabigat na naranasan ni Harvey sa buong buhay niya. Nakaupo ang kanyang ina sa tabi niya, hindi nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay mas maingay pa sa sigawan. Ramdam niya ang paghuhusga nito sa bawat paghinga, ang pagkadismaya sa bawat segundong lumilipas. Hindi sila nag-usap hanggang sa makarating sila sa garahe ng kanilang mansyon. Doon, bago bumaba, nagsalita ito sa isang malamig at payapang boses. Ayusin mo iyan, Harvey. Bago pa lumaki. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan kinabukasan, sa loob ng isang boardroom na puno ng mga matatandang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang hangin sa silid ay kasing lamig ng tingin ng kanyang ina. Engineer De Villa, are you proposing that we delay the groundwork for Phase 1? Tanong ni Ain Tan, ang ama ni Clarice, habang nakataas ang isang kilay. For one single, insignificant lot. I'm not proposing a delay, sir, matatag na sagot ni Harvey, kahit naramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. I'm proposing reassessment. May mga options tayong hindi pa nasusubukan. A better relocation package, perhaps. O baka pwedeng i-adjust ang layout ng building para hindi na masakop ang property na iyon. Isang mahinang tawanan ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Adjust the layout. Harvey, aprobado na ng City Hall ang plano. Any major change would set us back at least 6 months. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang mawawala sa kumpanya sa loob ng 6 na buwan? I understand the financial implications, sir, jeet ni Harvey. But we also have to consider the human cost. The owner of that shop signed lease agreement with demolition clause, just like everyone else, putol ni Ain Tan. This is business, Harvey, not charity. You of all people should know that. Ang ama mo, God rest his soul, ay hindi mag-aatubiling gawin ang kailangang gawin. Pakiramdam ni Harvey ay para siyang nasa isang hukuman, at lahat ng miyembro ng hurado ay nagpasya na siyang maisala. Habang nagsasalita sila tungkol sa mga numero at porsyento, ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay ang mukha ni Ara, ang galit, ang sakit, at ang kislap ng pagdududa nang binitiwan niya ang kanyang pangako. Pangako. Ang salitang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para manatili sa silid na iyon. Ngunit sa huli wala siyang nagawa. Bumoto ang board. Isa lang ang tutol sa pagpapatuloy ng demolisyon ayon sa plano. Siya. Lumabas siya ng boardroom na ramdam ang bigat ng pagkatalo sa kanyang mga balikat. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang lumaban para sa isang bagay na personal at nabigo siya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isinandal niya ang ulo sa kanyang swivel chair at pumikit. Frustration. Iyon ang salitang naglalarawan sa kanya ngayon. Isang matinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Saglit siyang nag-atubili bago ito sinagot. Hello, Maxie. Harvey, anak. Kamusta ang araw mo? Ang boses ni Doña Elvira ay malambing at puno ng pag-aalala, na parang hindi ito ang babaeng nag-iwan sa kanya ng isang malamig na utos kahapon. Okay lang po, mapagod lang sa meeting. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. By the way, kamusta na pala yung sa Cubao? May problema pa ba? Alam ni Harvey kung ano ang tinutukoy nito. Hindi ang proyekto, kundi si Ara.
Inaayos na po, maikli niyang sagot, umiiwas na magbigay ng detalye. Good. Alam kong gagawin mo ang tama para sa kumpanya. Para sa pamilya. May diin sa salitang pamilya. Sige na, magpahinga ka na. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Pagkababa ng telepono, napakuyom si Harvey ng kamao. Ang pag-aalala ng kanyang ina ay parang isang gintong kadena, maganda tingnan, ngunit mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Napatingin siya sa bintana, sa mga nagtataasang gusali sa Makati. Ang lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap at sakripisyo ng ibang tao. Ngayon niya lang iyon naisip. At ayaw niyang ang patahian ni Ara ay maging isa na namang sakripisyo para sa isa pang tore ng bakal at salamin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung hindi niya kayang talunin ang sistema mula sa loob, marahil kailangan niyang humanap ng tulong mula sa labas. At kung hindi niya kayang alisin ang problema ni Ara, marahil ang kaya niyang gawin ay alisin si Ara sa problema, kahit panandalian lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Ara. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at nag-aalinlangan. Ara. Si Harvey too. Katahimikan. Gusto ko lang sanang malaman kung okay ka lang. Okay lang ako, mabilis nitong sagot, halatang hindi totoo. Ara, alam kong galit ka pa rin. At may karapatan ka. Pero pwede ba kitang hilingan ng isang pabor? Muling katahimikan. Gusto kitang dalhin sa isang lugar bukas. Walang usapang tungkol sa demolisyon. Walang usapang tungkol sa nanay ko. Gusto ko lang makita kang umiti ulit. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Hindi ko alam, Harvey. Please, Ara. Isang hapon lang. Pagkatapos, kung gusto mong huwag na akong makita ulit, tatanggapin ko. Ilang sandali pa bago ito sumagot. Sige, mahina nitong sabi. Pagkababa ng tawag, nakaramdam si Harvey ng isang maliit na tagumpay. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon siyang isang araw para patunayan ang sarili niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isang date. Kailangan niya ng isang tunay na solusyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kontak at huminto sa isang pangalan, Clarice Tan. Abogada. Anak ni Emmy Tan. Kaibigan niya mula pagkabata. Marami siyang utang na loob dito. Dinyal niya ang numero nito. Harvey de Villa. To what do I owe this pleasure? Masayang bati nito sa kabilang linya. Clarice, sorry sa abala. Baka pwede akong humingi ng legal advice. Wow, straight to business. Sige, ano iyon? May tinakbuhan ka bang kontrata, biro nito? Hindi. Tungkol sa land ownership at expropriation laws. Medyo komplikado. Pwede ba tayong magkita para pag-usapan? Sure. How about tomorrow? Lunch? May alam akong bagong restaurant sa Giz. Sounds good. Thanks, Clarice. Malaking tulong to. No problem. Anything for an old friend. Pagkababa ng tawag, sumandal si Harvey sa kanyang upuan, isang ngiti ng determinasyon ang nasa kanyang mukha. May plano na siya. May pag-asa. Bukas, sisimulan niyang ayusin ang lahat. Sisimulan niya sa isang ngiti mula kay Ara. Hindi niya alam na sa parehong sandaling iyon, isang ibang plano ang nabubuo. Isang plano na nagsimula sa isang pagbisita sa patahian ni Ara. Dala ni Doña Elvira ang isang mamahaling paper bag at sa loob nito ay isang album. Isang album na puno ng mga litrato. Mga litrato ni Harvey at Clarice sa iba't ibang family gathering at social events, magkatabi, nakangiti, mukhang masaya. Iha, sabi ni Doña Elvira sa isang malungkot at mapagkunwaring boses. Ayoko sanang gawin to, pero bilang isang babae, kailangan mong malaman ang totoo. Inilatag nito ang mga litrato sa mesa ni Ara. Si Clarice. Ang matagal ng kasunduan na ipakasal sa anak ko. Ang babaeng babagay sa kanya. Bawat litrato ay isang peking ngiti. At bawat peking ngiti ay isang patalim na dahan-dahang tumatarak sa puso ni Ara. Ang mga litrato ay malamig sa kamay ni Ara. Kasing lamig ng yelong unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat, pinapatay ang anumang natitirang init sa kanyang dibdib.
Bawat isa ay isang perpektong kuha ng kaligayahan, isang kaligayahang hindi siya kasama. Nakita niya si Harvey na tumatawa, ang mga mata'y kumikislap habang nakaakbay sa isang babaeng kasing elegante ng kanyang ina. Nakita niya silang magkatabi sa isang hapagkainan, kasama ang kani-kanilang pamilya, mukhang isang perpektong pamilya na. Nakita niya ang isang kuha kung saan tila may ibinubulong si Harvey sa babae, at ang babae ay tumatawa ng malakas. Ang pangalan niya, sabi ni Doña Elvira, ay Clarice. Ang babaeng babagay sa kanya. Nangangako siya ng mga bagay na hindi niya kayang tuparin. Ang mga salita ni Doña Elvira ay umuulit sa kanyang isipan, isang nakakabinging koro. Napatingin si Ara sa kanyang paligid, sa gusot na tela, sa mga sinulid na nakakalat, sa alikabok sa mga sulok. Ito ang mundo niya. At ang mundong nasa mga litrato iyon ang mundo ni Harvey. Dalawang mundong hinding-hindi magtatagpo. Siya ang gusot na tela. Si Clarice ang perpektong sutla. Ang sakit ay hindi na lang basta sakit. Ito ay isang pamilyar na kirot. Ito ang kirot na naramdaman ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas ng piliin ng kanyang ama ang isang babaeng mas mayaman, mas may pinag-aralan, mas bagay dito. Kasaysayan na naman ba ang umuulit? Siya ba ang panandaliang libangan bago bumalik si Harvey sa babaeng para talaga sa kanya? Ang tiwalang sinimulan niyang buuin para kay Harvey, bawat sinulid na maingat niyang inilagay, ay biglang naputol lahat. Wasak. Durog. Nang tumunog ang kampana sa kanyang pinto, hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Alam niyang siya na iyon. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi bumilis dahil sa kilig, kundi dahil sa paparating na pagtatapos. Ara! Narinig niya ang boses ni Harvey, masaya at puno ng sigla. Ready ka na? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Nakatayo ito roon, suot ang isang simpleng polo shirt at maong, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ang itsura nito ay malayo sa seryosong inhinyero o sa anak ng isang donya. Mukha itong isang ordinaryong lalaki, excited para sa kanilang date. At iyon ang mas nagpasakit sa lahat, ang galing nitong umarte. Hindi siya sumagot. Ang tanging ginawa niya ay ang dahan-dahang paglapag ng mga litrato sa kanyang mesa, isa-isa, na parang mga baraha sa isang laro kung saan siya na ang talo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Harvey nang makita ang mga litrato. Kumunot ang noo nito sa pagkalito. Saan mo nakuha yan? Isang tawang walang saya, puno ng pait, ang kumawala sa bibig ni Ara. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga ay ang tanong na, totoo ba to? Ara, magpapaliwanag ako. Isang tanong lang, Harvey. Isang sagot lang. Oh, hindi. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon na ikinagulat niya mismo. May namamagitan ba sa inyo? Wala, mabilis na sagot nito. Kaibigan ko lang si Clarice. Family friend. Lumaki kaming magkasama, kaya maraming ganyang litrato. Kaibigan, sabi ni Ara, dinampot ang isang litrato kung saan halos magkadikit na ang mga mukha nila. Ganito ba ang magkaibigan lang? Sa isang iglap, ang kontrol na pinipigilan niya ay bumigay. Ang sakit at galit ay umapaw. Buong lakas niyang inihagis ang mga litrato sa dibdib ni Harvey. Kumalat ang mga ito sa sahig, mga piraso ng kanyang wasak na pagtitiwala. Huwag mo akong gawing tanga, Harvey. Alam ko na. Alam ko ng lahat. Pinagmukha mo akong kawawa. Pinaniwala mo ako sa mga pangako mo habang mayroon ka na palang iba. Para saan? Para mapadali ang pagpapaalis ninyo sa akin dito. Hindi totoo yan, Ara. Pakinggan mo muna ako, sabi ni Harvey, ang boses ay desperado na. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Walang kami ni Clarice. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang to. Sa gitna ng sigawan, sa gitna ng kanyang mga luhang nagsisimula ng mamuo, tumunog ang cellphone ni Harvey. Binitawan siya nito para kunin ang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan nito ang screen, at nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito, mula sa desperasyon, naging pag-aalala. Ma, sagot nito. Hindi marinig ni Ara ang sinasabi sa kabilang linya, pero naririnig niya ang boses ni Harvey. Ano? Anong nangyari? Okay, kalma lang, mahuwag kang magpanik. Nasaan ka? Sa bahay? CJ. Papunta na ako.
Just stay calm. Ibinalik nito ang telepono sa bulsa, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay nagmamakaawa. Ara, kailangan kong umalis. Ang nanay ko inaatake yata siya. Kailangan niya ako. Napatulala si Ara. Ang sinasabi ba nito ay, aalis ka, tanong niya, hindi makapaniwala. Ngayon? Sa gitna ng lahat ng to. Babalik ako, Ara. Pangako. Aayusin natin to, ipapaliwanag ko ang lahat, sabi nito, humahakbang paatras, papalapit sa pinto. Pero kailangan ako ni Mama ngayon. Please, intindihin mo. At sa isang iglap, tumalikod na ito at nagmamadaling lumabas ng pinto. Naiwan si Ara na nakatayo roon, nanlalamig. Pinili niya. Pinili niya ang nanay niya. Ang lahat ng sinabi ni Doña Elvira ay totoo. Ang lahat ng takot niya ay totoo. Iiwanan siya nito. Iniwan na siya nito. Parang bumagal ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkawala ng tunog ng mga yabag ni Harvey at ang ugong ng makina ng sasakyan nitong papalayo. Nanghihina siyang napaupo sa isang silya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Tumingin siya sa kanyang cellphone na nasa mesa. Sa sandaling iyon, umilaw ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. May 2 pangungusap at isang video. Nakita mo na. Mas pinili niya ang ina niya. Ganyan din niya iiwan ka. Pinindot niya ang video. Isang maikling clip lang ito, tila kinunan mula sa kabilang kalsada. Ang kotse ni Harvey, humaharurot papalayo sa kanyang patahian, papalayo sa kanya, nang walang pag-aalinlangan. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ang screen ay nag-crack. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang puso na nadudurog. Humaharurot ang sasakyan ni Harvey sa kahabaan ng EDSA. Wala siyang pakialam sa mga businahan, sa mga kaskaserong jeep, o sa mga traffic light na nagiging pula. Ang tanging nasa isip niya ay ang nanginginig na boses ng kanyang ina sa telepono, ang mga salitang iinaatake ako, at ang biglaang pagputol ng tawag. Kumakabog ang kanyang dibdib, hindi lang sa bilis ng takbo, kundi sa takot. Takot na baka may mangyaring masama. At sa ilalim ng takot na iyon, may isa pang gumagapang na damdamin, guilt. Kasalanan niya ba to? Ang stress na dulot ng pagtatalo nila kanina? Ang pagsuway niya sa kagustuhan nito? Ang mukha ni Ara, puno ng luha at pagtataksil, ay sumasagi sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong itinutulak sa isang tabi. Mamaya na yan, Harvey. Unahin mo ang nanay mo. Nang marating niya ang malaking gate ng kanilang bahay sa New Manila, halos ibangganan niya ito sa pagmamadali. Patakbo siyang pumasok sa loob ng mansyon. Ma! Ma, nasaan ka? Sigaw niya, ang boses ay umaalingaw sa tahimik at malawak na sala. Walang sagot. Lalo siyang kinabahan. Tiningnan niya ang kusina, ang sala, ang hagdanan. Ma! At doon, sa mailanain na nakaharap sa hardin, nakita niya ito. Hindi ito nakahandusay sa sahig. Hindi ito hirap huminga. Nakaupo ito ng diretso sa isang silyang yantok, kalmado, habang dahan-dahang umiinom ng tsaa. Sa tabi nito ay isang maliit na bote ng Vicks Vaporub, bukas. Napatigil si Harvey. Ang lahat ng adrenaline sa kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Ma, tanong niya, ang boses ay mahina. Akala ko sabi mo inaatake ka? Dahan-dahang ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang tasa. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Harvey ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakita dati, isang uri ng pagod at kalungkutan. Umupo ka, Harvey, mahinahon nitong sabi. Sumunod siya, naupo sa silyang nasa tapat nito, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Hindi ko maintindihan. Ano nang nangyari? Huminga ng malalim si Elvira. Patawarin mo ako, anak, kung natakot kita. Pero kailangan kong gawin yon para umuwi ka. Para mag-usap tayo. Dahil hindi ka na nakikinig sa akin. Napakunot ang noo ni Harvey. Mag-usap. Ma, iniwan ko si Ara sa gitna ng
Si Ara na naman, putol nito, ang boses ay biglang naging matigas. Lagi na lang siyang dahilan. Hindi mo ba nakikita, Harvey? Mula nang dumating ang babaeng iyan sa buhay mo, nagkakagulo na tayo. Hindi siya ang may kasalanan dito, ma. Kayo ang pumunta sa kanya. Kayo ang nagpakita ng mga litrato. Dahil kailangan mong mamulat sa katotohanan, tumaas na ang boses ni Elvira. Dahil ayokong matulad ka sa ama mo. Natigilan si Harvey. Ang kanyang ama. Ang paksang bihirang-bihira nilang pag-usapan. Nakita ni Elvira ang pagbabago sa kanyang reaksyon. Nakahanap ito ng butas. At sinamantala nito iyon. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sabi nito, ang boses ay nagsimula ng manginig, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Harvey na totoo na. Ganyan-ganyan din ang tatay mo noon. Nagsimula sa isang babaeng kawawa. Isang babaeng kailangang tulungan. Isang babaeng simple, masipag, kaiba sa lahat ng babaeng nakilala niya. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Elvira. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, Harvey. Ang pangalan ko, ang yaman ng pamilya ko, ang buong buhay ko. Pero hindi iyon naging sapat. Ipinagpalit niya ako sa isang babaeng wala man lang maipagmamalaki kundi ang kabaitan niya. Ang bawat salita ay parang isang matulis na pako, ipinupukpok sa puso ni Harvey. Nakikita niya ang sakit sa mukha ng kanyang ina, isang sakit na matagal na nitong itinatago. Araw-araw, gabi-gabi, nag-aalala ako para sa'yo. Nagpatuloy ito, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Kapag nakikita kitang kasama ng babaeng yon, ang nakikita ko ay ang multo ng nakaraan. Ang nakikita ko ay ang sarili kong nagmamakaawa sa tatay mo na bumalik siya, na huwag niyang sirain ang pamilya natin. Hinawakan nito ang kamay ni Harvey. Malamig ito at nanginginig. Ginawa ko lang to para protektahan ka, anak. Dahil mahal na mahal kita. Ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Ayokong makita kang nasasaktan kapag sa huli, iiwanan ka rin niya para sa pera mo. Gulong-gulo ang isip ni Harvey. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng awa at guilt. Ang imahe ni Ara, galit at umiiyak, ay nagsisimulang maging malabo, natatabunan ng imahe ng kanyang ina na nagmamakaawa. Sino ang biktima? Sino ang dapat niyang paniwalaan? Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang daliri ihanda ng ideal ang numero ni Ara. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang bumalik. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag muna ngayon, anak, pakiusap nito. Please. Kahit ngayon lang, pakinggan mo ako bilang ina mo. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Bigyan mo lang ako ng panahon. Patunayan mong mas mahalaga ang pamilya. Na mas mahalaga ako kaysa sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang hiling ng kanyang ina ay parang isang tanikala. Layuan mo muna siya, kahit isang buwan lang, bulong nito. Isang buwan para patunayan mo sa akin na ako pa rin ang pamilya mo. At para patunayan mo sa sarili mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Kung pagkatapos ng isang buwan, siya pa rin talaga tatanggapin ko. Pero please, Harvey. Ibigay mo sa akin to. Si Harvey ay nakatingin lang sa cellphone sa kanyang kamay. Ang pangalan ni Ara ay tila kumikislap sa screen. Isang tawag lang. Isang tawag lang ang kailangan para ayusin ang lahat. Ngunit sa kanyang harapan ay ang kanyang ina, wasak at nagmamakaawa. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatigil. Ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita. Sa kanyang pananahimik, isang ngiti ng tagumpay na agad niyang itinago sa ilalim ng isang malungkot na ekspresyon, ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Alam niyang nanalo na siya. Ang laso ng guilt at obligasyon ay tuluyan ang pumasok sa sistema ng kanyang anak. At si Harvey, sa kanyang pag-aalinlangan at pananahimik, ay hindi na malayang sinelyuhan na niya ang hatol hindi lang para kay Ara, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang unang araw ng pananahimik ay ang pinakamahirap. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat pagbukas ng pinto, umaasa si Ara na si Harvey iyon, bumabalik para tuparin ang kanyang pangako. Ngunit walang dumating. Ang pangalawang araw, ang pag-asa ay napalitan ng galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitigan ang pangalan ni Harvey sa kanyang mga kontak,
at sa isang mabilis na pagpindot, pinili niya ang salitang i-block. Isang maliit na aksyon, pero para sa kanya, iyon ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili. Isang pader na itinayo niya para hindi na muling makapasok ang sakit. Ang mga sumunod na araw ay naging linggo. At ang mga linggo ay naging isang mahaba at walang katapusang pananahimik. Ang ingay ng kanyang makinang panahi ay hindi na musika sa kanyang pandinig. Ito ay naging isang mekanikal na tunog, isang paalala ng kanyang pag-iisa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, naglalatag ng tela, gumuguhit ng pattern, nagtatahi, ngunit ang kanyang isip at puso ay wala roon. Minsan, habang nagtatahi, isang butil ng luha ang papatak mula sa kanyang mga mata, tatama sa telang kanyang ginagawa. Hindi na niya ito pinupunasan. Hinahayaan na lang niya itong matuyo, isang maliit na mansa ng kalungkutan. Sinubukan niyang maging matatag. Sa umaga, nililibot niya ang mga kalapit na lugar, naghahanap ng bagong pwesto na maaaring lipatan. Ngunit ang lahat ay masyadong mahal. Ang mga inaalok na espasyo ay madidilim, masisikip at walang buhay, malayo sa kanyang munting patahian na puno ng liwanag at pangarap. Umuuwi siyang pagod at bigo, ang listahan ng mga posibleng lugar ay nananatiling blanko. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga retaso ng tela, may kumatok sa kanyang pinto. Isang kartero. Inabutan siya nito ng isang pamilyar na sobre. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Manhid na siya. Panghuling paunawa. Ang mga salita ay mas malaki at mas mariin kaysa sa dati. Binibigyan kayo ng 7 araw. 7. Isang linggo na lang. Iyon na ang sentensya. Walang apela, walang pag-asa. Ipinatong niya ang sulat sa mesa, sa tabi ng mga bayarin sa kuryente at tubig na hindi na niya alam kung paano babayaran. Tinitigan niya ito, ngunit hindi na siya umiyak. Naubos na yata ang kanyang mga luha. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging bintana niya sa mundo sa labas. Nag-scroll siya ng walang direksyon, tinitingnan ang mga masasayang litrato ng mga taong hindi niya kilala, sinusubukang takasan ang sarili niyang realidad. At doon, sa gitna ng mga walang katuturang post, nakita niya ito. Isang artikulo mula sa isang sikat na online magazine. Isang litratong tila kinuha mula sa isang fairy tale. Nakatayo si Harvey, suot ang isang eleganteng tuksedo. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at totoo. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Clarice, suot ang isang kumikinang na evening gown. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang magkalapit, tila nagbabahagi ng isang sikretong biro. Mukha silang masaya. Mukha silang perpekto. Mukha silang bagay na bagay sa isa't isa. Binasa ni Ara ang pamagat, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kilalang engineer na si Harvey de Villa at ang kanyang matagal ng kasintahan na si Adungi. Clarice Chua, dumalo sa isang charity ball para sa mga batang may karamdaman. Matagal ng kasintahan. Hindi niya namalayang napigil na pala niya ang kanyang hininga. Ang buong mundo niya ay lumiit, nag-focus sa litratong iyon. Ito na. Ito na ang ebidensya. Ang katotohanang sinampal sa kanya ng harapan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng what-ifs, ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at tiyak na katotohanan, niloko siya. Ginawa siyang tanga. At habang siya ay nagdurusa, si Harvey ay masaya sa piling ng iba. Sa piling ng babaeng para talaga sa kanya. Doon na bumigay ang pader na itinayo niya. Ang sakit ay bumalik, mas matindi, mas malupit kaysa dati. Hindi ito ang sakit ng pag-ibig na nawala, ito ang sakit ng pagiging wala lang. Isang pagkakamali. Isang istorbo. Isang maliit na problemang madali lang nilang tinanggal sa kanilang perpektong mundo. Nagsimula siyang mag-impact kinabukasan. Ang bawat galaw ay mabagal at mabigat. Maingat niyang tiniklop ang mga natitirang tela, mga telang dapat sana ay magiging magagandang bestida, mga pangarap na hindi na matutupad. Inilagay niya ang mga ito sa isang karton. Kinuha niya ang kanyang mga sinulid, ang mga karayom, ang gunting at isinilid sa isang lumang lata ng biskwit. At ang huli, ang pinakamabigat sa lahat, ay ang kanyang makinang panahi. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kasama niya sa puyatan at pagod. Hinaplos niya ang malamig na metal nito, naalala ang libo-libong tahi na pinagsamahan nila.
Dahan-dahan niya itong tinakpan ng isang kumot na parang isang mahal sa buhay na yumao. Nang matapos siya, naupo siya sa sahig, sa gitna ng mga kahon at ng kanyang basag na mundo. Tumingin siya sa bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa loob ng kanyang patahian sa huling pagkakataon. Bigla, naramdaman niya ang isang mahinang pagyanig sa sahig. Sinundan ito ng isang mababang ugong, isang tunog na hindi pamilyar ngunit nakakatakot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa dulo ng kanilang kalye, isang malaking dilaw na makina ang dahan-dahang gumagapang. Isang excavator. Ang mahaba nitong braso at malaking panghukay na metal ay parang isang halimaw mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Papalapit ito. Dahan-dahan. Walang awa. Papunta sa kanyang direksyon. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang sulat. Ang mga litrato. Ang pananahimik. At ngayon, ang halimaw na ito. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang tahanan. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang tiwala. Wala nang natira. Itinikom niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito napigilan ang mga huling butil ng luha, mga luha ng tuluyang pagsuko at kawalan ng pag-asa, na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Halos isang buwan na ang lumipas. Para sa iba, ang isang buwan ay isang iglap lang. Ngunit para kay Harvey, bawat araw ay isang parusa. Ang pananahimik na ipinangako niya sa kanyang ina ay naging isang personal na impyerno. Sa umaga, pumapasok siya sa opisina, isang multo na gumagalaw sa loob ng isang katawang lupa. Tinitingnan niya ang mga plano, nakikipagpulong sa mga tao, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa isang maliit na patahian sa Cubao. Nasa isang babaeng ang mga mata ay puno ng luha at pagtataksil bago niya ito talikuran. Sa gabi, umuuwi siya sa isang malaking bahay na parang naging kulungan. Ang kanyang ina ay masaya. Masaya itong nakikita siyang umuuwi ng maaga. Masaya itong kasama siyang maghapunan. Ngunit ang bawat ngiti ni Doña Elvira ay parang isang paalala ng kanyang pagkakasala. Ang bawat pag-uusisa nito kung maayos na ba ang lahat, ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang tawagan si Ara. Ilang beses. Ngunit ang kanyang mga tawag ay hindi na pumapasok. The number you have dialed is currently unavailable. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Blocked. Tinanggal na siya nito sa buhay nito. At sino ang masisisi niya? Siya lang. Ang guilt ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Hindi na siya makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay si Ara, ang galit nito, ang sakit nito, at ang tanong sa mga mata nito kung bakit. Bakit niya ito iniwan? Hindi niya masagot kahit ang sarili niya. Dahil ba sa awa sa kanyang ina? Dahil ba sa takot na suwayin ito? O dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, isa siyang duwag? Isang linggo ng umaga, habang nag-aalmusal sila, ang katahimikan ay binasag ng kanyang ina. Clarice called last night, masayang sabi ni Elvira habang naglalagay ng jam sa kanyang tinapay. She was so happy about the charity ball. Sabi niya, ang daming pumuri sa inyong dalawa. You look good together. Hindi umimik si Harvey. Tinitigan lang niya ang kanyang kape. Yung article sa magazine, ako ang nag-request na i-publish yon, pag-amin nito, na parang isang maliit na chismis lang. Para makita ng lahat kung gaano ka ka-dedicated sa pagtulong. Good for your image. Napaangat ang tingin ni Harvey. Kayo? Naman, sagot ni Elvira na nakangiti. A mother knows best, di ba? May kung anong kumirot sa dibdib ni Harvey. Isang maliit na binhi ng pagdududa. Nagpatuloy ang kanilang almusal sa katahimikan. Maya-maya, tumayo si Elvira. Kukuha lang ako ng isa pang tasa ng kape. Do you want more? No, ma. I'm fine. Iniwan ni Elvira ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Habang nasa kusina ito, biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang notification. Isang text message. Hindi sinasadya ni Harvey na mabasa ito, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang pangalan sa itaas ng mensahe. Clarice Tan. At ang ilang salita mula sa mensahe,
Tita, I already told you. Please stop sending the press in the old photos with Harvey. It's creating D. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Harvey. Old photos. Sending the press. Ang utak niya ay biglang gumana. Ang artikulo. Ang T good for your image. Ang ngiti ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago pa man siya makapag-isip, kinuha na niya ang cellphone ng kanyang ina. Ito ay isang paglabag sa privacy, alam niya. Ngunit may isang bagay na nag-uudyok sa kanya, isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Binuksan niya ang message thread nila ni Clarice. At naroon nga. Ang mga pinadalang litrato, ang pakiusap ni Clarice na itigil na ito dahil nagiging awkward na para sa kanya. Ang mga sagot ng kanyang ina na puno ng mga emoji na para bang laro lang ang lahat. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi ito good for his image. Ito ay isang kalkuladong pag-atake. Nanginginig ang kanyang daliri habang nag-scroll siya sa iba pang mga mensahe. Hinanap niya ang petsa kung kailan sila huling nag-away ni Ara. At doon, nakita niya ito. Isang key unknown number na nasave na pala niya sa isip niya bilang numero ni Ara. Binuksan niya ang thread. 2 mensahe lang ang naroon, parehong T-sent. Ang una ay ang litrato ni Harvey at Clarice mula sa charity ball. At ang pangalawa ang nagpaguho sa kanyang mundo. Nakita mo na. Mas pinili niya ang ina niya. Ganyan din niya iiwan ka. At sa ilalim noon, isang video file. Pinindot niya ito. Ang sarili niyang kotse. Ang sarili niyang sasakyan na humaharurot papalayo sa patahian ni Ara, papalayo sa babaeng umiiyak na iniwan niya. Ang video ay kinunan mula sa malayo, tila isang espiya na nag-aabang. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang ugong ng dugo sa kanyang mga tainga. Panloloko. Lahat ng ito. Ang pag-atake ng kanyang ina. Ang pag-alis niya. Ang pagtawag nito sa kanya. Lahat ay isang dula. Isang perpektong pagkakaorkestra na manipulasyon. At siya ang naging pangunahing instrumento. Siya ang ginamit na sandata para wasakin ang puso ni Ara. Nang bumalik ang kanyang ina mula sa kusina, nakita nito ang cellphone sa sahig at ang itsura ng pagkawasak sa mukha ni Harvey. Harvey, anak, anong? Hindi na niya ito pinatapos. Walang salita, walang sigaw, tumakbo siya palabas ng bahay. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng kanilang gate. Wala siyang ibang destinasyon. Isa lang. Nagmaneho siya na parang isang baliw. Ang mga alaala ay bumabalik sa kanya, ang mga luha ni Ara, ang pangako niya, ang pagtalikod niya. Bawat busina sa kalsada ay isang akusasyon. Bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Please, Ara. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Please, nandoon ka pa rin. Nang sa wakas ay marating niya ang pamilyar na kalye sa Cubao, bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. May mali. Ang kalye ay masyadong tahimik. Masyadong maluwag. At nang huminto siya sa tapat ng lugar, kung saan dapat nakatayo ang Ara Stitches, ang nakita niya ay isang bakanting load. Isang bakanting load na puno ng mga pinagtabasan ng semento, mga nagkalat na yero at alikabok. Wala na ang maliit na pinto. Wala na ang bintana. Wala na ang karatula. Wala na si Ara. Ang tanging natira ay ang amoy ng basang lupa at winasak na mga pangarap. Bumaba si Harvey mula sa kanyang kotse. Ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa magaspang na semento, sa gitna ng mga guho. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa guilt. Ito ay isang butas sa kanyang pagkatao, isang kawalan na hindi na mapupunan. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, at isang sigaw na puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ah! Ang kanyang boses ay nawala sa hangin, sinagot lamang ng katahimikan ng isang mundong sinira niya. Ara, nasaan ka? Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang malabong imahe sa isipan ni Harvey. Hindi niya matandaan ang mga kalyeng dinaanan niya o ang mga sasakyang nakasabay niya.
Ang tanging malinaw ay ang imahe ng guho, ang bakanting lot na dating kinatatayuan ng mga pangarap ni Ara. At ang nag-uumapaw na galit sa kanyang dibdib, isang galit na malamig, matalim, at handa ng pumatay. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala, naglalakad pabalik-balik, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang cellphone nito ay nasa sahig pa rin, basag ang screen. Harvey, saan ka galing? Nag-alala ako sa'yo. Anong nangyari, salubong nito sa kanya? Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng diretso papunta sa coffee table. Dahan-dahan, isa-isa, inilapag niya ang mga ebidensya. Una, ang kopya ng magazine article, ibinagsak niya ito nang nakabukas sa pahina kung nasaan ang litrato nila ni Clarice. Pangalawa, kinuha niya ang basag na cellphone ng ina, binuksan ang message thread nila ni Clarice, at ipinakita ito sa kanya. At panghuli, binuksan niya ang mensahe sa unknown number, ang video, ang mga salita ng paninira. Ito, sabi ni Harvey, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Ito ang nangyari, Matsi. Tiningnan ni Elvira ang mga ebidensya, at ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkatakot. Alam niyang huli na siya. Harvey, anak, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang tawa na walang bakas ng saya ang kumawala sa bibig ni Harvey. Ano pa ang ipapaliwanag ninyo? Na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Na ginamit ninyo ako para sirain ang isang taong walang ginagawang masama sa inyo. Ginawa ko yon para sa'yo, giit ni Elvira, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Para sa akin, sigaw ni Harvey, ang kalmadong galit ay sumabog na. Ito na ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na sinigawan niya ang kanyang ina. Para sa akin ba ang pagsisinungaling? Ang pagmamanipula? Ang pagsira sa buhay ng ibang tao? Huwag ninyo akong itulad sa inyo, ma. Hindi ako ganyan. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ninyo nagawang saktan ng ganito ang sarili ninyong anak. Pinagmukha ninyo akong duwag. Pinagmukha ninyo akong sinungaling. Pinaniwala ninyo akong masama siyang tao para lang makuha ang gusto ninyo. Lumapit si Harvey, ang mga mata ay nag-aapoy. Para protektahan ako. O para kontrolin ako. Ang tanong ay parang isang sampal kay Elvira. Napaurong ito. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Tinawagan ninyo ako, nagpanggap na inaatake kayo, para lang iwan ko siya sa gitna ng aming pag-aaway. Kayo ang nagpadala ng mga litrato. Kayo ang nagpadala ng mensahe. Kayo ang gumawa ng lahat. At bakit? Dahil sa tingin ninyo, hindi siya karapat-dapat para sa akin. Dahil mahirap siya. Dahil hindi siya De Villa o Tan o kung sino mang galing sa mundo ninyo. Bawat akusasyon ay isang pako na lalong nagbaon kay Elvira sa sulok. Wala na siyang masabi. Wala nang kasinungalingang kayang pagtakpan ang katotohanan. Sumagot kayo, ma, sigaw ni Harvey, ang boses ay basag na sa pinaghalong galit at sakit. Bakit ninyo ginawa iyon? Sa wakas, bumigay si Doña Elvira. Ang tindig niyang matikas, ang kanyang sopistikadong postura, lahat ay gumuho. Napahagulgol siya, isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang iyak na matagal na niyang itinatago. Dahil ayokong mawala, Evie, sigaw nito pabalik, ang mga salita ay puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil ayokong maranasan sakit dinanas. Napatigil si Harvey. Ang galit niya ay tila nagyelo sa ere, dahil sa bigat ng mga salitang binitiwan nito. Umupo si Elvira sa sofa, ang katawan ay nanginginig. Akala mo ba simpleng pangangaliwa lang ang ginawa ng tatay mo? Hindi, Harvey. Iniwan niya ako. Iniwan niya tayo. Para sa isang babaeng katulad niya. Simple. Mabait. Walang yaman. Isang araw, umalis na lang siya. Kinuha niya ang lahat ng kaya niyang kunin at iniwan ako sa kahihiyan. Tumingin ito kay Harvey, ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mukha. Pero hindi ko pwedeng hayaang masira ang pangalan ng pamilya. Ang pangalan mo. Kaya nagmakaawa ako, Harvey. Lumuhod ako sa harap niya at ng babae niya. Nagmakaawa akong bumalik siya, kahit paminsan-minsan lang, para isipin ng mga tao na buo pa rin tayo. Para hindi ka pagtawanan sa eskwela. Para hindi bumagsak ang negosyo.
Naranasan mo ba iyon, Harvey? Ang lunukin ang sarili mong pride at magmakaawa sa taong winasak ka. Ang bawat salita ay isang revelasyon na sumasaksak sa puso ni Harvey. Ang amang kilala niya bilang isang bayani ay may bahong itinatago. Ang inang kilala niya bilang isang malakas na babae ay dumanas pala ng matinding kahihiyan. Kaya nang makita kita kasama niya, nagpatuloy si Elvira, ang boses ay halos pabulong na, nakita ko ang lahat na umuulit. Nakita ko ang sarili ko sa'yo. At natakot ako, Harvey. Natakot ako na isang araw, siya naman ang mang-iiwan sa'yo. O mas malala, ikaw ang mang-iiwan sa akin para sa kanya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang maranasan ulit yon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang tanging maririnig ay ang pigil na paghikbi ni Elvira. Wala nang galit sa puso ni Harvey. Napalitan ito ng isang malalim na awa at pagkaunawa. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng katotohanang huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Sa gitna ng mabigat na katahimikang iyon, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa may pintuan. Isang tunog ng isang bagay na nabitawan at bumagsak sa sahig. Sabay silang napalingon. Nakatayo roon, sa bukana ng kanilang sala, si Ara. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng gulat at sakit. Sa kanyang paanan ay isang maliit na kahon na bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ang tunog ng pagbagsak ng maliit na kahon sa sahig ay parang isang putok ng baril sa loob ng napakatahimik na sala. Sa isang iglap, lahat ng galaw, lahat ng pag-iyak, lahat ng salita ay natigil. Nakatayo si Ara sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat pa, na para bang hawak pa rin niya ang kahon na ngayon ay nasa sahig na. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, hindi kay Harvey, kundi sa babaeng nakaupo sa sofa. Ang babaeng kanina lang ay ang kontrabida sa kanyang kwento, ngunit ngayon ay isa na lang wasak na ina na humahagulgol. Ang Doña Elvira na puno ng kapangyarihan ay nawala, napalitan ng isang babaeng nasaktan, natakot at nagkamali. Napatingin si Elvira kay Ara. Ang galit na inaasahan ni Ara na makita ay wala roon. Ang nakita niya ay hiya. Isang malalim, nakakainis na hiya. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha, sinubukang ibalik ang kanyang dignidad, ngunit huli na. Ang maskara ay bumagsak na. Walang sabi-sabi, tumayo si Elvira at, sa unang pagkakataon, hindi na ito tumingin kay Harvey. Umiwas ito ng tingin kay Ara, yumuko, at naglakad paakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay mabigat sa pagkatalo. Iniwan silang dalawa ni Harvey sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa sigawang naganap kanina. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga luhang hindi nakita, at ng mga sugat na ngayon lang nabuksan. Hindi alam ni Ara kung bakit siya naparito. Siguro, para isauli ang panyong naiwan ni Harvey sa kanyang patahian noong araw na iyon, isang mamahaling panyo na may bordang kihi. Siguro, para tapusin na ang lahat ng maayos. O siguro, dahil sa isang maliit at baliw na parte ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang may maririnig siyang paliwanag. Hindi niya inaasahan na ito ang maririnig niya. Dahan-dahan, yumuko siya para pulutin ang kahon. Nang tumayo siya, si Harvey ay nasa harap na niya. Ang mukha nito ay isang maskara ng sakit at pagsisisi. Ang galit na inipon ni Ara sa loob ng isang buwan, ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing umaga, ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malalim at nakakapagod na lungkot. Narinig ko ang lahat, mahina niyang sabi. Iyon lang. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Hindi sumagot si Harvey. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon ay naiintindihan na ni Ara. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay basag at halos pabulong. Patawad, Ara. Hindi ito ang patawad na inaasahan niya. Hindi ito ang patawad, pero kasi ang nanay ko. Ito ay isang simpleng pag-amin. Isang buong pusong pagsuko. Patawad dahil naging mahina ako, nagpatuloy si Harvey, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng to, patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. At patawad dahil hindi kita naipaglaban. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi mo kasalanan lahat. Tumingin siya sa sahig.
Siguro kasalanan ko rin. Masyado akong nasaktan dati. Nang iwan kami ng tatay ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala ulit ng buo. Kaya nung dumating ang nanay mo, nung sinabi niya ang lahat ng iyon, nung nakita ko ang mga litrato, mas madali para sa akin na maniwala sa kanya kaysa maniwala sa iyo. Dahil iyon ang inaasahan ko. Ang iwanan. Itinaas niya ang kanyang tingin. Pareho lang tayong nasaktan, Harvey. At ginamit niya ang sakit na iyon laban sa atin. Sa pag-amin na iyon, isang bigat ang nawala sa kanilang mga balikat. Wala nang sisihan. Wala nang galit. Ang natira na lang ay dalawang taong nagtitinginan, nakikita hindi ang kanilang mga pagkakamali, kundi ang kanilang mga sugat. Lumapit si Harvey, ngunit huminto ito, nag-aalangang hawakan siya. Wala na ang patahian mo, sabi nito, ang boses ay puno ng sakit. Kasalanan ko iyon. Mabubuo ulit yon, sagot ni Ara, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang kislap ng pag-asa sa sarili niyang boses. Ang mahalaga ay alam ko na ang totoo. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Isa na itong malinis na espasyo, isang blankong tela na naghihintay na sulatan. Tumingin si Harvey sa mga mata ni Ara, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng isang desperadong tanong. Isang tanong na magpapasya sa kanilang kinabukasan. Maaari ba tayong magsimula muli, Ara? Tanong nito, ang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Tayo lang. Walang lihim, walang takot. Huminga ito ng malalim, na para bang ang mga susunod na salita ang pinakamahalagang sasabihin niya sa buong buhay niya. Simula sa pundasyon ng pagtitiwala. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, sa pagitan nilang dalawa. Isang tulay na gawa sa mga salita, nag-uugnay sa isang masakit na nakaraan at sa isang hindi patiyak na hinaharap. Tinitigan ni Ara ang mga mata ni Harvey, at sa loob ng mga iyon, nakita niya hindi lang ang pagsisisi, kundi ang isang pangakong mas matibay, mas totoo, at mas pinaghirapan kaysa dati. 6 na buwan ang lumipas. Ang panahon, na dati isang kalaban na mabilis tumakbo, ay naging isang kaibigan na dahan-dahang naghilom sa mga sugat. Ang bagong Ara Stitches ay hindi na nasa isang maingay na kanto sa Cubao. Ito ngayon ay nasa isang mas tahimik na lugar sa Quezon City, isang maliit na commercial space na may malaking salaming bintana na hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang sahig ay makintab, ang mga pader ay kulay puti, at ang mga rolyo ng tela ay nakaayos ng maayos sa isang estante na gawa sa kahoy. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Ara. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bun, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng sigla. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at nag-aalinlangan. Ang tindig niya diretsyo, ang kanyang mga ngiti totoo. Okay, Lori, dahan-dahan lang sa pedal, sabi niya sa kanyang bagong katulong, isang teenager na masigasig matuto. Isipin mo, parang sumasayaw lang ang paa mo kasabay ng tela. Umiti ang bata at muling sinubukan. Sa pagkakataong ito, naging diretsyo na ang tahi. Ayan. Galing puri ni Ara. Tumunog ang kampana sa pinto, isang tunog na dati nagbibigay sa kanya ng kaba, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng ngiti. Pumasok si Harvey, hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong. May dala itong 2 paper bag na amoy ang masarap na pagkain. Lunch is served, anunsyo niya, na may kasamang ngiti. Sakto, gutom na kami, sagot ni Ara. Lori, break muna tayo. Mamaya mo na ituloy yan. Naupo silang tatlo sa isang maliit na mesa sa sulok. Habang kumakain, nagkikwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, isang nakakatawang palabas sa Z, ang traffic sa EDSA, ang bagong disenyo na gustong gawin ni Ara. Walang pilitan, walang bigat. Normal. Payapa. Ang kanilang pagbabalikan ay hindi naging madali. Naging dahan-dahan ito. Nagsimula sa mahahabang pag-uusap sa telepono. Pagkatapos, mga paglalakad sa parke. Mga simpleng hapunan. Bawat hakbang ay maingat, bawat salita ay pinag-isipan. Muli nilang itinayo ang pundasyon ng kanilang relasyon, hindi sa mga bulaklak o mamahaling regalo, kundi sa mga matapat na pag-uusap at sa paulit-ulit na pagpili sa isa't isa araw-araw. Tinulungan siya ni Harvey na makahanap ng bagong pwesto. Hindi niya ito binigyan ng pera.
Sa halip, tinulungan niya si Ara sa mga papeles para sa isang business loan, tinuruan niya itong gumawa ng isang business plan, at sinamahan niya itong maghanap ng mga supplier. Ibinigay niya ang kanyang suporta, hindi ang kanyang yaman. Dahil alam nilang pareho na kailangan ni Ara na itayo ang kanyang pangarap sa sarili niyang mga paa. Sa gitna ng kanilang pagkain, tumunog ang cellphone ni Ara. Tiningnan niya ang screen. Tita Elvira. Huminga siya ng malalim bago ito sinagot. Hello po, tita. Ara, iha, kamusta? Ang boses sa kabilang linya ay mas mahinahon na ngayon, wala na ang dating talim. Tumawag lang ako para ipaalala sa iyo na dumaan ka sa bahay mamaya. May ipinagtabi akong ubi halaya para sa iyo, yung paborito mo. Ngumiti si Ara. Sige po, tita. Salamat po. Dadaan po ako bago umuwi. Pagkababa ng tawag, napatingin sa kanya si Harvey. Si Mama? Tumango si Ara. Ang relasyon nila ni Doña Elvira ay isang hiwalay na proyektong dahan-dahan din nilang binubuo. Nagsimula ito sa isang formal na paghingi ng tawad mula kay Elvira. Walang kamera, walang audience. Sila lang dalawa sa loob ng mansyon. Isang pag-aming puno ng luha at pagsisisi. Tinanggap ito ni Ara, hindi dahil madali, kundi dahil nakita niya sa mga mata nito ang isang ina na natakot lang masaktan at maiwan. Hindi nito binura ang sakit, ngunit binigyan nito ng daan ang pag-unawa. Nang matapos silang kumain, tumayo si Harvey at lumapit kay Ara, na abala sa pagsusuri ng isang lace na tela sa kanyang mesa. Tumayo siya sa likod nito at niyakap ito ng marahan. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Ang ganda ng tela, sabi niya. Para sa isang wedding gown, sagot ni Ara, hinahaplos ang tela. May kliyente ka na namang ikakasal. Umiling si Ara at lumingon para harapin siya, ang mga matay kumikislap sa isang mapaglarong ngiti. Wala pa. Pero nagpa-practice lang. Para sa paborito kong kliyente sa hinaharap. Naintindihan ni Harvey ang ibig niyang sabihin. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa kanyang mga labi. Hihintayin ko yan. Tumingin sila sa isa't isa, at sa katahimikang iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho na, napalitan ng isang kapayapaan na mas matibay dahil sinubok na ito ng panahon. Maya-maya, kinuha ni Harvey ang isang tape measure mula sa mesa. Lumuhod siya sa harap ni Ara at sinimulang sukatin ang laylayan ng isang bestidang nakasuot sa manikin. Anong ginagawa mo? Natatawang tanong ni Ara. Tumingala si Harvey, ang kanyang mukha ay seryoso sa isang paraang nakakatuwa. Tumutulong. Kailangan kong siguraduhing perpekto ang lahat ng sukat sa proyektong to. Ngumiti siya. Ito ang paborito kong proyekto. Ang mga salitang iyon, ang parehong mga salitang nagdulot ng gulo noon, ngayon ay nagdulot ng init sa puso ni Ara. Tumawa siya, isang tawang malaya at masaya. Hinawakan niya ang pisngi ni Harvey. Si Raulo. Tumingin sila sa labas ng malaking bintana, sa mga sasakyang dumaraan, sa mga taong naglalakad. Isang ordinaryong hapon lang. Ngunit para sa kanila, ito ang lahat. Ito ang kanilang bagong simula. Isang simula na itinayo, hindi sa mga grandiosong pangako, kundi sa isang simpleng pundasyon na pinaghirapan nilang buuin. Isang hibla ng sinulid, isang metro ng tela, isang tahi ng pagtitiwala sa bawat pagka-taon. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Harvey, isang kwentong tinahian ng mga hibla ng pag-ibig, pagsubok at pagtitiwala. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng inis, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa pagtataksil, at sa wakas, sa payapang ngiti ng isang bagong simula, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan. Naramdaman ko ang kirot sa puso ni Ara nang gumuho ang kanyang tiwala, at ang bigat ng pagsisisi sa mga balikat ni Harvey nang matuklasan niya ang katotohanan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isang perpektong tela. Minsan, ito ay nagugusot, namansahan at napupunit. Ngunit ang tunay na lakas ng pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng gusot, kundi sa ating kakayahang dahan-dahang plansahin ang mga ito, tahiin ang mga punit, at patawarin ang mga mansa ng nakaraan. Ito ay isang paalala na ang tiwala, kapag nasira,
ay maaaring buuin muli ng mas matibay, mas makabuluhan at mas pinahahalagahan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. At ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Anong bahagi ng kwento ni Ara at Harvey ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay kasing halaga ng kwentong ito para sa amin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.